Now, on the Joint Circular number 1 series of 2017 and the updates thereof, sabi, COS and JO workers should not in any case be made to perform functions which are part of the job description of the agency's existing regular employees. Alam niyo po, sa practice, hindi nangyayari to. Hindi po nagaganap to. Kahit pumunta po kayo sa kahit anong ahensya ng gobyerno, pumunta ka sa LGU, makikita niyo po dyan yung mga JO at COS routinely performing core and substantive functions like that of a regular employee. Mag-agree po ba kayo dito, Madam Chair? Hindi po namin pwedeng i-generalize na lahat ng JOs and COS. Pero I agree po with you na medyo talamak po yung engagement ng COS and JOs to circumvent yung civil service laws natin. Thank you po, Madam Chair. Maganda pong admission yan from our colleagues from CSC. Karamihan po kasi ng mga trabaho ng mga JOs and COS usually necessary and desirable. Kaya nga paulit-ulit sila na paulit-ulit sila na nilalagay dyan Pero yung mga JO at COS, 10 years doing the same job. Isn't it not usually necessary and desirable? And would you agree with me that the number one violator of the labor code is the government itself? If we are to use as a metric yung engagement ng COS or JOs, may validity po may valid point po kayo by saying na nagba-violate ng government yung labor code. Pero I don't know kung we can term ourselves as number one violator. Kasi we don't know kung ano yung metrics na gagamitin natin. Kaya ako po nabanggit na number one violator ang gobyerno ng labor code natin dahil yung sheer number, percentage to employment ng JO and COS, napakalaki po talaga ng mga JO at COS, mga contractual. So pag sinasabi natin, laban tayo sa contractualization, hindi lang tayo pumapatungkol sa private sector. Dapat para pamarisan ng pribadong sektor yung gobyerno at tutulan ang contractualization, dapat mag-umpisa tayo sa sarili nating bakod. Gusto ko lang po i-din, I am one with the CSC in addressing po itong prevalence ng JO and COS. Talagang napakatalamak po niyan. Dito nga lang po sa House of Representatives, marami dyan nakakausap ako. Talagang nirereklamo po patungkol JO and COS. So gusto po nating tugunan ang problemang ito. Nang sa gayon, mabigyan naman natin ng hustisya yung mga manggagawa who has been working for decades already, doing the same job all over again, pero hindi sila maregular. Nabanggit nyo nga po kanina sa definition ng pagiging JO at COS worker, hindi sila entitled sa mga benepisyo. Hindi sila entitled doon sa mga protection gaya ng natatanggap ng isang regular na mga manggagawa. Kami po ay kaisa ninyo sa hangarin na yan para matugunan natin yung problema sa paglobo ng JO and COS. Suportahan po namin ang CSC at hopefully po masuportahan nyo rin ang measure ng House of Representatives sa pagtugon sa problema ng lumulobong bilang ng contract of service and JO workers. Yun lang po, Madam Chair. Thank you. Thank you. Tara na, kamanggagawa.